Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So sa mga interview nga ay pinapakita ni Bronny James na independent siya, na siya ay si Bronny James at hindi lamang anak ni LeBron James. Ganun pa man, base sa mga reports at balita ngayon tungkol sa kanya, mukhang kontrolado pa din nga ni LeBron ang bawat galaw niya. At least ito ang theory ng mga fans ngayon. Sa ngayon nga mga kaibigan, si Bronny ay ranked 54 sa NBA Draft Prospects matapos ang NBA Draft Combine kung saan mataas nga ang kanyang inangat. From being the 96 prospect, umangat siya sa number 54. Yan nga ay dahil sa ganda ng kanyang pinakita sa mga drills and workouts. Noon ay nilabas ni Shams ang balita na may 10 team na handang magpa-workout kay Bronny James. Ganun pa man ngayon nga ay binalita din ni Shams na 8 nga dito ang dinikline ni Bronny at mag-workout lamang ito para sa Phoenix Suns at sa Los Angeles Lakers. Ayon sa mga fans ay sobrang mapili naman ang rank 54 player na ito, habang mga top 3 picks nga ay handang mag-workout para sa 3 hanggang 5 team. At dito nga nabuo ng mga fans ang theory na kontrolado pa din talaga ni LeBron ang galaw ni Bronny. At hinahayaan lamang si Bronny na mag-workout sa mga teams na interesado din si LeBron na maglaro, at kung sakali na hindi siya kunin ng Phoenix Suns bilang ang number 22 pick, kukunin si Bronny ng Lakers. Therefore ay mananatili si LeBron sa Lakers mga kaibigan. There is no way and there is no other reason nga daw na tatanggi ang isang player na rank 54 sa mga workouts sa 8 other teams, dahil wala ka nga daw karapatan na mamili kung literal na hindi ka din hinahabol ng mga koponan, at ang tanging team na naghahabol kay Bronny ay hinahabol siya with the hopes na makuha din ang kanyang tatay. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Karl Anthony Towns. Sa West Finals nga ay siya ang missing factor kung paggawa ng puntos ang pag-uusapan, dahil si Anthony Edwards nga ay bagamat madumi ang field goal percentage niya ay nag-average pa din nga siya ng mahigit 25 points per game ngayong West Finals. Subalit si Towns nga ay 3 of 22 sa 3 points sa first 3 games at talagang nagkakalat lang nga siya. At napag-usapan nga natin na may size advantage siya kay PJ Washington, subalit panay 3 points lang ang tinitira niya noon, kaya naman nawawala ang advantage na ito. Well, sa Game 4 nga ang first 7 shots niya ay nanggaling sa pinta. Siya ay nagtapos na may 25 points on 9 of 13 shooting sa field and 4 of 5 shooting naman sa 3-point line. Minsan nga para maging maganda ang shooting mo ay kailangan mo lang makakuha ng easy baskets para sa rhythm mo, at kailangan nga ni Towns na maging consistent sa pag-atake sa pinta kung nais silang mabigyan ng tsansa sa mga susunod na game. Kung titingnan nga natin ang mga big man na tulad nila Embiid, Davis at Jokic, lahat nga ito ay may kakayahan na tumira sa labas. Subalit ang first option nga nila ay ang matake sa pinta kung andun ang pagkakataon. Kahit nga si Dirk Nowitzki back to the basket ang kanyang first option at hindi ang catch and shoot 3-pointers. Ito nga ang kailangan ma-realize si Towns. Hindi porket magaling ka na shooter ay panay 3 points lang ang gagawin mo at hindi ka na aatake sa pinta. Ang kanyang pagiging agresibo ay nagresulta din nga sa better shot opportunities ng kanyang mga kakampi. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?